A Filipino Community Forum was held on July 6, 2024 at the St. Dominic's Church right after the consular outreach of the Philippine Consular General Toronto. The Philippine Consular General Toronto presented an overview of the organization, its coverage, mandate, and the services it provides, such as the renewal of passports and notarization. Aside from the Philippine Consular Office, a representative from the Department of Migrant Workers Office and also a rep from Social Security System presented some of the services they provide to Filipinos living or working abroad. There were also an opportunity for the audience to ask some questions from the presenters about some of their concerns and clarifications. Most of the questions that were raised were about becoming dual citizens and clarifications about their Social Security System membership and contributions. The said forum provided an opportunity for the Filipinos in Nipua to know more about the services they can avail as Filipinos working and living in Canada, and to raise some of the important issues and concerns that they have. Good afternoon po sa inyong lahat. First of all, marami pong salamat sa pag-welcome sa team ng Philippine Consulate General in Toronto dito sa Nipawat. It was a long day, pero marami naman tayong na-servisyo at we are very thankful for your support. So ako po nga pala si Consul R.J. Sumagi, again in behalf of our Consul General, Angelica Escalona. Salamat po kami. And we would like to give a briefing to all of you this afternoon, a short briefing lang para alam nyo po yung mga services ng Philippine Consulate General in Toronto, para kung may magtatanong rin po sa inyo at merong kailangan ng tulong or any service, alam nyo po yung isasagot. Okay? So kasama ko po dito this afternoon, of course, is our Honorary Consul. Here it covers also the Hood of Manitoba, Honorary Consul Donato Lupina, based in Winnipeg, si Welfare Officer Benny Reyes, ating pong based in Toronto, ang ating pong SS representative is Lucille. Andyan po rin yung ating mga kasama from the Philippine Consulate General in Toronto. Okay, so just background po, ano ba Philippine Consulate General in Toronto? Kung makikita niyo po for the whole of Canada, we cover Ontario, especially Western Ontario, and Manitoba. Okay. The rest, yung pong nasa kanan, sorry, yung Quebec, Prince Edward Island, Nova Scotia, covered po yan ng ating Philippine Embassy in Ottawa. Okay. Meron po tayong dalawang consulate, Calgary and Vancouver. Yung Vancouver covers British Columbia, Yukon Territories and Northwest Territories, Calgary, Alberta, and Saskatchewan. Yung iba sa inyo minsan ata nagpupunta sa sa Calgary. Oh. Kasi mas malapit. Exact. So, sa Philippine Consulate General in Toronto, meron po tayong iba't ibang services na pinuprovide mamaya po natin. But we will also have our attached agencies. Nandiyan po yung ating labor sa mga workers po natin, especially kung may concerns kayo, yung mga sa High Life na nandito, especially temporary workers natin. Meron po tayong trade section. Ibig sabihin po, kung meron po sa inyo na may kakilala na Canadian friends ninyo gusto mag-business sa Pilipinas, meron po tayong trade section na nag-ano. Or meron kayo mismo, kamag-anak gusto mag-business dito, pwede po natin i-assist doon. Services, passport. So passport renewal, alam nyo naman po yan, ginawa natin ngayon. We also, aside from passport renewal, kasi mostly 10 years na yung ating passport ngayon. So minsan, kapag-renew kayo, after 10 years na ulit tayo magkikita. Pero halimbawa, nawala po yung inyong passport, tapos meron kayong emergency travel, o kaya
kailangan umuwi agad, pwede po tayo, wala na po yung extension, pwede po tayo mag-issue ng travel documents. Ibig sabihin po, halimbawa, hindi na natin marirenew, kailangan nyo nang umuwi agad, so travel document po yung i-issue natin. Usually po yan pag may namatay sa pamilya, meron po emergency sa hospital, so pwede po natin yung i-provide. Okay? Services, notarial and other legal services, yung notarization, authentication, yung po mga special power of attorney, general power of attorney affidavits, yan po pwede pong gawin natin sa Toronto. Yun nga lang, kung wala po kami dito, ang pwede pong gawin kasi papanotarin nyo yung mga dokumento nyo sa abogado dito, notary public, at kailangan nyo ipadala sa Global Affairs Canada sa Ottawa para tanggapin sa Pilipinas. Kasi po yung abogado dito, hindi yung kilala sa Pilipinas. Kami lang po yung kinikilala. But hopefully, may ma-approve na yon, ibabalik po yung ating consular services notarial ng ating honorary consul soon. Hintay lang po kayo ng announcement. So kung wala po kami dito, pwede po kayo pumunta sa Winnipeg. Doon po kayo magpapanotarize ng SPA affidavit. Pero ano pa po yan ha? Mag-a-announce pa po kami. Kung ano, as of this time, pag wala po kami dito, abogado po dito, tapos ipapadala sa Ottawa. Pero yung feedback natin ay ilang months daw? 6 months bago bumalik sa iyo. So hopefully po, maayos natin. Yun nga lang po, yung authentication of documents, halimbawa po, yung mga school records nyo dito, report of birth certificate, marriage certificate, na nire-require na ipadala sa Pilipinas na authenticated, hindi po namin pwedeng gawin sa Ottawa po rin sa Global Affairs Canada. Ang madalas lang naman po kailangan, ang nangyayari kanya ay yung mga nagdi-divorce at kailangan recognize sa Pilipinas yung kanilang divorce kasi kailangan po yun kung gusto nyo maging official talaga yung divorce sa Pilipinas, kailangan po yung mga dokumento dito. So, yung mga dokumento na yon kailangan po sa Ottawa ipadala. Basta po mga dokumento na issued by Canadian institutions or dito sa Manitoba. Pero yung po mga SPA, General Power of Attorney, deed of sale, deed of donation, extrajudicial settlement, yung po diyang mga magkakapatid sa Pilipinas na mahahati-hati na kayo ng lupa, pwede po namin yung inotaryo. As of this time, sa Toronto po or kung may outreach kami. Pero kung na-approve na po yung resumption sa ating honorary consul, i-announce po namin, pwede na po sa Winnipeg. Okay? Antayin niyo po yan. Okay. Civil registry, ito po yan. Kung kayo ay Pilipino pa, during the time of birth ng inyong anak, kailangan pong i-rehistro sa amin. Kahit po kayo ay maging Canadian afterwards, kasi ibig sabihin po, automatic na dual yung inyong mga anak. Piniklear lang po namin na at the time of birth, dapat kayo ay Pilipino pa. So kung Pilipino pa kayo, dito pinanganak yung inyong mga kids, automatic po silang dual. Pero to formalize that, we need to file a report of birth. Okay? So yun po yun. Report of marriage rin po, kung kayo ay ikinasal dito, na kayo ay Pilipino pa at the time of marriage. Yung iba, usually kasi gusto rin nila may record sa Pilipinas, meron po rin report of marriage. Report of death, knock on wood, kung dito kayo mamatay at kayo Pilipino pa, ipafile rin po sa amin during the outreach or papadala sa Toronto para magkaroon ng death certificate sa PSA. Kasi minsan po, yung may insurance sa Pilipinas, yung SSS naman, Mr. Sin, hindi na kailangan yung report of death. Pwede siya, sir. Pwede rin, minsan. Pero kailangan pa ba yung report of death or kahit yung vital statistics acceptable? Pwede na yun.
Pero some insurance companies kailangan yun. So, basta kung Pilipino pa yung namatay, magpapayad ng report of death. Okay. Visa services. O, ito po, para dun sa kung may mga kaibigan kayo na Canadians, or Indians, or other nationalities na gustong magbakasyon sa Pilipinas, magpa-file po ng visa. Sa ngayon po, yung Canadians, visa-free po sila sa Pilipinas. Pero kung sila ay more than 30 days, kailangan po mag-file ng visa. Kasi kung more than 30 days, kailangan pong ano, okay? Including po sa mga anak ng Pilipino na Canadian passport holders. Kung wala yung, hindi sila former Pilipino na ang kanilang passport ay Canadian at hindi kasama yung magulang, kailangan po ng visa kung more than 30 days. Pero, kung kayo po ay former Pilipino at kayo Canadian na, hindi pa kayo dual, at nasa inyo pa yung inyong old Philippine passport, meron po tayong tinatawag na balikbayan program, up to 1 year. Up to 1 year po kayo sa Pilipinas, pwede mag-stay. At tandaan nyo lang po, huwag kayong mag-overstay ng 1 year, may penalty po yan sa Pilipinas pag nakakalimutan nila. Pero kung nasa na po kayo, wala pong limit. Okay. Sir, question lang po. Yes. Clarification lang doon sa anak na isasabi na uuwi sa Pilipinas. Ano po yung age limit nun? Walang age limit, regardless. Alam ko, minsan yung mga airline hindi alam yan. Yes po. Pero yung pala, ang kailangan natin doon, both ano po yan, spouse and your dependents, regardless of age, kailangan mo may proof of filiation. Ibig sabihin, dala niyo po yung birth certificate at saka yung marriage certificate. Kasi po yung iba, common law lang, pero sa atin po hindi kasi yun tinatanggap. Pag common law po, hindi. Kasi kailangan po may proof na kayo ay kasal. So, yun po ang kailangan natin. Para makapag-avail rin sila ng more than 1 year stay in the Philippines na hindi kailangan ng visa. Okay. Acquisition of Filipino citizenship, ayan po, ginawa natin kanina. So, pag naging immediately, pag naging ano kayo, Canadian, pwede na agad kayo mag-apply ng acquisition. Natanong nila, may tanong pa dito sa dual citizenship? Yes. Kung sa balikbayan program, the 1 year, pwede gamitin po ba kada uwi na sa Yes. Pilipinas or once lang? Hindi, every uwi mo yun. Okay. Walang limit yun. Okay. Okay? Dito sa balikbayan, usual tanong nila, meron bang double taxation, double, hindi po yun, wala pong double taxation. Okay? Tapos pag naging dual na kayo, walang limit pag uwi sa Pilipinas. Sir, magkano po pagka nagpa-dual citizen ka? $72.50. Okay. So, ang process po niyan, ipapadala nyo muna sa Toronto para ma-process namin. Para pag dito, pagdating namin dito, the next outreach, dito kayo mag-OOT. Either dito sa Winnipeg or sa Nipawag. Tanong lang po, tanong lang. How long? Kapag Canadian citizen ka na po, may limit po bang bumili ng properties sa Pilipinas? Meron. 1 hectare or less. Sa business, meron rin yung mga unless may partner ka. Yung sa properties, pwede pa rin bumili, pero may limit. Especially pag condo, pwede. Kapag condo, pero Condo pwede pa rin. may limit bang kung how many Kung pesos? ilan? Alam ko wala. Magta-tax po ba dito? Hindi. Hindi yung double taxation. Magta-tax dito actually kung kailangan mo i-declare kung meron kang income sa Pilipinas. Pero actually, kung yun ay na-declare mo dito at ibig sabihin binayaran mo na yung tax sa Pilipinas, pwede pa actually mabawas sa taxes dito. Yung mga, yung tax mo sa Pilipinas. Hindi yung property ha? Yung income. Income dapat. Halimbawa may business ka or ano. Okay na po tayo dyan. Overseas voting, unfortunately, ngayon hindi po kami nagkaroon ng registration. Pero until September, meron kaming registration for overseas voting. Kasi 2025, next year, meron po tayong election. Sino na po ba ang nakapag-register dito? Wala? Wala. So, ibig sabihin, hindi kayo makakaboto. Unless September yung ating next outreach,
pupunta kayo sa Winnipeg, magpa-register kayo. Kasi kung kayo ay, kung Pilipino pa po ito ha, or dual. So ibig sabihin po, pag nag-register kayo as overseas voter, pwede kayong makaboto sa election. Kung tuloy-tuloy kayong bumoto, every elections makakaboto po kayo, kung kayo Pilipino or dual. So, ngayon po ang sinusulong ng COMELEC, what the COMELEC is pushing for is a online voting. So, ibig sabihin kung natuloy yun, kahit sa bahay or sa work, online voting lang kayo. So, ito pong assistance to nationals, just in case, gusto rin po namin i-highlight is, ito po ay yung mga tinatawag naming distressed Filipinos, kung Pilipino pa. Yung walang-wala na talaga. Halimbawa, wala na kayo ng trabaho dito, especially kung kayo ay permanent resident pa, or kung kayo ay dual citizen, walang-wala na talaga yung makuhang tulong, kahit sa Canadian government, walang tumutulong sa inyo, pwede namin kayong i-endorse para mabigyan ng assistance kung gusto nyo umuwi sa Pilipinas. Yung mamatay dito, walang pamasahe pa uwi, gusto nyo umuwi sa Pilipinas, pwede po yun. Legal assistance, kung po kayo ay merong case, pwede po rin natin yung i-request kung kailangan ng lawyer. Medical assistance, but kailangan po natin ma-prove na kayo ay walang-wala na talaga makukuhalan ng tulong. So isa po yan sa service ng ating government. Yung isa po rin natin ginagawa yung mga information campaigns natin, especially kung may mga international students, about workers with MWO. So, ginagawa po namin yun. Meron po rin kaming part of assistance to national is contingency planning. Ano po ba ang ano nyo dito sa MIPAWA? Ano yung possible man-made calamities and disasters na kailangan paghandaan dito? Meron po ba? Kasi sa iba, sa wildfires, tornado, thunderstorm, halimbawa na wala. So, ang ating pong request sa inyo, baka magkaroon tayo ng another session for that, is to make a contingency plan, especially to our associations. Sa ating Filipino community dito, kung ano yung magiging protocol ninyo. Halimbawa, ganito, ito yung nangyari, nagkaroon ng flood, nagkaroon ng storm, sino yung dapat tatawagan. But I guess in place naman dito sa Manitoba, meron namang protocols for pero sometimes kung kailangan talagang malaking disaster, minsan kailangan ng assistance from the Philippine government, we can also do that. Nakikita nyo siguro dun sa iba yung mga evacuation, dun sa Middle East. So dito naman wala kaming nakikita. Pero if there's anything that the Philippine government can assist with, ang first ano po namin is to have a network with the Filipino community. So kayo po yung aming itatap, ang mga leaders dito, kung paano po yung pinakamagandang paraan, ano po yung kailangan tulong ninyo. So we will continue in the coming months or the coming outreach through, especially kay Otron Opina, we will make a plan paano ba kung ano yung mga dapat natin. Kung may mga ideas po kayo, sabihin nyo lang po kay Mr. Army or kay Bad kung ano yung mga ideas nyo about that na dapat po natin tutukan o pagtutukan ng pansin dito sa MIPAWA or your community. Okay? So we welcome po yung suggestion. Yeah. Nainaamin nyo rin po ba yung mga Pilipino na pumunta dito na visitor visa? Yes. Tapos may legal Yes. Basta visitor visa. Actually, ang isa pong problem namin ay yung may mga nagdadala dito ng parents na walang travel insurance. Tapos magkakaroon na sa hospitals. So, although dito naman, hindi katulad sa Middle East na talagang pressured kami pag hindi nagbayad yung hospital. Baka hindi ko alam kung may instances na pressure yung nag-guarantee at kailangan magbayad. But yes, we do process sa mga visitors. Cultural Economic Diplomacy, dito po papasok ang ating Filipino community. Ini-invite po kami sa ating
Filipino Heritage celebrations ninyo. I heard na napaka-active po ninyo at napaka-colorful and very celebratory talaga yung ano. So we hope to be there. Kung hindi man si Lord Patote. Dahil sa ano. Economic diplomacy po yung sinasabi namin kung may gusto mag-establish ng business, either papunta sa Pilipinas or papunta dito, pwede po kami makatulong doon. Okay. Contacts po, yan. Kung kailangan po. Hindi ko pa po nailagay dyan kay Onton Tingnan, pero nandun po yan sa aming website. Please do look at our website, kasi yung iba hindi na alam yung website, nandun po lahat ng information that we need. Okay? So, next po in line is our welfare officer, si Mr. Benny Reyes, especially for our workers. Okay. Yung magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Welfare Officer Benny Reyes, and currently ako din po yung officer in charge ng Migrant Workers Office. So, dalawa po yung function ko dahil wala pa po labor attaché na na-assign sa Toronto. magaling po kami sa SU last time. Yung pong Migrant Workers Office, formerly known as the Philippine Overseas Labor Official Board. So this is the overseas operating arm of the Department of Migrant Workers in the implementation of Philippine labor policies and programs for the protection of the rights and promotion of the welfare and interests of Filipino workers. Okay, so ito po yung pag-create ng Department of Migrant Workers. Ito po yung promise ng former President Duterte na magkaroon ng sariling departamento ang mga OFWs. So bago siya bumaba sa posisyon, na-create po yung Department of Migrant Workers. So ano po yung mandato ng Department of Migrant Workers? Tasked to promote the environment and protection for FWs, regardless of status and means of entry in country of destination, formulate, plan, coordinate, promote, administer and implement policies and undertake system for regulating, managing, and monitoring overseas employment and reintegration of Filipino workers. And the last, promote empowerment and protection of FWs through training, to gain appropriate skills and ensure access to continuous training and knowledge development. So, ito po yung definition ng overseas Filipino workers. Kaya si ate kanina parang PR na siya, gustong mag-voluntary member pa rin sa OWA. So, because of this definition from the DMW, what is OFW? A Filipino is to engage, is engaged or has been engaged in related activity in a country in which he or she is not an immigrant, citizen, or permanent resident, or is not awaiting naturalization, recognition, or admission whether land-based or sea-based, regardless of status, excluding a Filipino engaged under a government-recognized exchange visitor program for cultural or educational purposes. Mamaya po discussing the OWA kasi dun sa OWA, pasok pa yung PR eh. So, basta hindi lang citizen. But this is the latest law kasi kaya we're still clarifying sa Manila kung ano mangyayari sa mga PR kung pwede kapag na silang voluntary membership. So, ito po yung jurisdiction ng MWO Toronto. So, nabanggit kanina ni Consul RJ yung jurisdiction ng PCG Toronto. Pero ang MWO po, mas marami kami, 8 provinces po namin pino-cover. Kasi yung PE Ottawa, wala pong MWO. So yung sakop ng PE Ottawa, kami rin po ang pupunta doon. Kasama namin din ang SSS. So kino-cover namin Ontario, Quebec, Newfoundland, Labrador, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Manitoba, and Nunavut. So ito po yung function ng services ng MWO Toronto, yung verification of employment documents. Yung issuance of OEC, online po yan, pero we encourage yung mga nagpapa-verify ng contact po na lang sa Manila mag-request ng OEC. And then meron din po ATM services for OFWs, verification of authenticity of job offers. Yung pong ATM,
with the creation of the Department of Migrant Workers, nahati po yung kliyente namin. So, ang PCG po, yung ATN nila, pinakover yung mga PR, mga tourists, yung students. Kami naman po sa ATN services ng FWO, lahat po ng workers, yung may mga work permit. And then verification of authenticity of job offers. Sa verification of employment documents, yung po accreditation of employers. Kung meron po employers na gusto accredit sa MWO, they have to submit the requirements. I-verify po namin kasi yung kanilang mga job offer, yung working condition. Sinecheck po namin yan before namin sila i-accredit. And then they have to have a partner Philippine Recruitment Agency in Manila. And then yung on-site verification of employment contracts of OFWs. Marami pong mga workers na galing from third country. Maraming galing Taiwan, Saudi Arabia. From that country, diretso sila dito sa Canada. Na-issuean sila ng work permit. So, on-site po, dine-verify po namin ang kanilang employment contracts. Dahil, in the event po na sila iuwi ng Pilipinas for vacation, hindi po sila makakabalik ng Canada. Ang hanapan po sila ng OPC. So, to secure an overseas employment certificate or yung employment pass, kailangan po nila mag-present ng verified contract na dumaan po sa MWO. At isa na din po, kung in the event of emergency, meron po mga umuwi na namatayan, pumupunta po sa opisina, magpapaverify ng contract to ensure po na makakabalik sila dito sa kanila. So ito po yung ATN services, yung lahat ng labor-related cases, legal assistance, immigration, transportation assistance, food assistance, welfare, emergency crisis response. So sa mga distressed workers. Workers. Kung worker po. Kung worker. Kung po yung sa nabanggit ko kanina, kung kayo ay visitor, permanent resident, or dual citizen, sa amin naman po papasok yan. So hindi naman po na i-exclude. Question po, yung student visa holders po, Yes, sa amin. pasok din po yun Pasok sa... rin yan. Pero under din po ba sila ng OFWs or paano po ang ano? Ang general term po ngayon is overseas Filipinos. So, dun sila sa general description na yun, OFs. OFs. Overseas okay. Filipinos. Si DMW and OWA, OFW sa kanila yung concentration. Okay. So ito po yung contact ng MWO. Email namin ng MWO Toronto at MWO Toronto. Yung hotline. And then may Facebook page po, yung MWO Toronto. Pakipalo na lang po para namin yung mga advisories namin. So the Overseas Workers Welfare Administration, that is OWA. OWA is a lead government agency tasked to protect and promote the welfare and well-being of overseas Filipino workers. OWA is a membership institution, and OWA is an attached agency of the Department of Migrant Workers for policy and program coordination. So we used to be attached under the Department of Labor. With the creation of the MW, na po kami nakatouch nila. So ito po yung mga batas creating OWA since 1977. And last po ito, 2016, yung OWA. The OWA has been mandate delivery and welfare services and benefits, and at the same time, sustainability and viability of the fund. So we're only authorized to use the OWA fund para sa mga OFWs. Ang OWA po mayroong opisina sa 17 regions sa Pilipinas. Sa overseas naman po, we have 33 overseas posts worldwide. Here in Canada, we have in Toronto and other one in Vancouver. Dalawa po sa kanila. Yung OWA membership po may be obtained in two ways. Una, yung enrollment about process of employment contract. So yung mga dumaan po yung mga documents nila sa POEA dati, automatic po yun ay member ng OWA. And then yung pangalawa po, yung on-site registration, yung mga nagdaan naman to third country, yung mga nag-tourist na nagkaroon ng trabaho dito, nakakuha ng work permit, pwede po sila sa on-site registration. Ang amount po ng OWA contribution is $25.
Since 1977 po, $25. Hanggang ngayon, $25 pa rin po. Or equivalent to $19. So, ang membership po ay 2 years. Regardless po kahit nag-change ng bansa, like nang daw yung mga nagaling ng Taiwan, active pa, lumipat sila ng Canada, basta ang validity is 2 years. We are only allowed to collect after 2 years. So ito po yung requirements sa voluntary membership and for renewal. Basta may proof of valid work permit sila, yung visa, passport, hindi na po sila mag-renew na kanilang membership. And pwede po yung walk-in, yung nasa Toronto, pwede kung nandito naman pwede yung through email. Kaya po, yung Toronto, ako wala ito. So OWA is present in the entire migration cycle from pre-departure back to commercial worker habang siya ay nasa on-site, nasa abroad, at yung kanilang return and relocation. So these are the programs and services of OWA for FWs and their families. Education and training, workers' welfare assistance, repatriation, social benefits like insurance and integration. Under pre-departure, ito po yung PIDOS. Ito po yung bago umalis yung mga workers, PIDOS. Okay? Maranas mo ng PIDOS. Okay. Ano ang acceptance sa PIDOS? And then for education and training programs, we have educate scholarship for dependents. Dalawa po yan, yung education for development scholarship program, kung may anak po kayo na nag-graduate ng grade 12 o college, papasok po siya sa EBSP program. Pero kailangan po niya pumasa sa qualified examination conducted by the Department of Science and Technology. And then workers' welfare assistance program, kung on-site, yung kanina, yung sa AP and services, yung assistance of the whereabouts, psychosocial counseling, relation conciliation with employer, assistance, hospital, prison, work compensation. So, pupunta po kami sa hospital, kasi sa ating mga worker na may sakit, sa prison din po, bisita rin po. Legal assistance for FWs with labor welfare against the employer across the country. And we support the cases in collaboration with PE and PCG and PCG. So meron din po kasi hinahandle ng PCG na mga PR. But kung sila po ay formerly ng member ng OWA, we also collaborate with PCG po in providing the services. So ito po yung collaboration program, giving back from the society, may social benefits. So, pag po member na po, automatic po yan para i-ensure siya. Disability, member ng benefit, death and burial benefit. Supplemental medical assistance for FW or class welfare assistance program. Under social disability and dismemberment, kaya po entitled po siya sa 100,000 for injury sustained due to accident while working abroad. Qualified or active for death and burial benefit, 100,000 if the cause of death is natural. If the cause of death is accident, 200,000 and additional 20,000 for the funeral expenses. Ito pong supplemental medical assistance for FWs, doon po sa mga member ng PhilHealth. Halimbawa po, member ng PhilHealth na confined, ang case rate na binigay ng PhilHealth ay 50,000 pesos. Pag nakuha po namin yung proof na nabigyan siya ng 50,000 ng PhilHealth, automatic po yun, bibigyan din siya ng OWA ng another 50,000. Kaya may plus po. Up to 50,000. Ito po yung welfare assistance program, yung medical assistance. Kung nagkasakit po, meron nagbibigay ang OWA. For active member yan, 20,000 po yan. Ang tanong lang po sa bereavement po. Paano po kung PR po yung namatay, hindi na po siya Kung member po siya ng OWA, kahit inactive na, meron pong bereavement assistance na 20,000. So, ito po yung sa integration program. Ang dito po sa Canada, ang tendency kasi mag-integrate dito eh. Hindi naman talaga umuwi.
Pero meron pa rin naman po kami ginagawang integration preparedness on site. Meron kami tapos po yung post-arrival orientation. Nagpupunta po kami sa mga company. Nagpupunta po kami ng post-arrival orientation seminar. And then meron din kami financial literacy, entrepreneurial development training, technical skills training, capacity building training. Yan naman po yung integration doon po dyan sa Pilipinas, doon sa mga bumabalik natin distress worker. So ito po yung example ng pinundak namin food handling certification training para sa mga active COA members. Pinundak po namin sa mga usayan niyan church sa Toronto. About 30 members were able to pass the food handling certification training. Pwede pa rin dito. Pwede po. Actually, yung training niya in coordination with the Filipino community. Kung meron po dito kayong demand, please coordinate with us. And then, kung makapag-gather po tayo ng about 30 na gustong magkaroon training on food handling, pwede po namin ito nakita yun. Libre po yun. Certification. Nasa 30 po. Opo, sana. Kasi we will be bringing. So, ito yung reintegration program for our business worker. Marami po nag-abil ito galing Middle East. Yung domestic worker natin na umuwi, hindi nakatapos sa trabaho. So, pagdating nila ng Pilipinas, nasa active COA members sila, meron silang financial assistance up to 20,000 as a startup capital for livelihood project. So, yung tinatawag ng Philippines Recovery Program. And then the other one, yung OFW Enterprise Development and Training Program. May lumapit din po sa akin kanina. Canadian citizen na siya, gusto pa po niya mag-OWA member. Kasi 5 daw silang magkakapatid na OFW and they want to put up a business. So pwede po silang pumasok dito. Yung group borrower up to 5 million. This is in this loan facility of OWA is in partnership with Land Bank of the Philippines and Development Bank. For individual borrower up to 100,000 to 2 million. Pero kasi po tayo mga OFWs na nakapag-put-up talaga ng business sa Pilipinas. So if they need additional capital, they can avail of the loan window from OWA. Ito po yung example po ng isang successful project po. Siya po ay galing ng Saudi Arabia. Inactive siya kaya nakuha niya lang yung 10,000. But out of 10,000, naging successful po yung aquaponics lettuce growing niya sa Zamboanga City. Katabi po yung aming regional director. So ito po yung aming contact. Our website is www.owa.org.ph. Yung email po namin sa Toronto ay toronto@owa.org.ph. Hotline, meron din po at meron po din kami OWA Toronto FB. Paki-follow po kasi yung mga advisory po namin, yung mga coming activities we will post din sa FB. Salamat po. Siguro bago ko may tanong pa kasi Ms. Docil muna ang ating SSS representative. Wala po akong presentation. Bilis lang po yung aking talk about the SSS. Most of you here, I have assisted today po, no? So, you basically know the benefits that SSS offers, no? Ang talaga pong end goal natin, tayo po ay makakakompleto ng minimum na 120 months na contributions so that when we are 60 years old, then we get to have our retirement pension. Immaterial po yung citizenship. Maganda kung tayo po ay nakadual citizenship, Filipino at saka Canadian. But in the event po na purely Canadian citizen po tayo, pwede pa rin po natin i-avail ang mga benepisyo ng SSS. Maliban po sa retirement benefit, ang iba pa po mga benepisyo ng isang actively paying SSS member ay para sa mga ladies, maternity benefit po. For both ladies and the gentlemen, sickness benefit, disability benefit, funeral benefit, death benefit, and we also have certain privileges like loans po, salary loan, calamity loan, pension loan para po sa mga nagpe-pension na. That is why we encourage everybody to continue paying their contributions. Baka marami ka ng question. Kung sa conditions namin, halimbawa, mamatay po kami, paano siya makukuha ng
beneficiary po namin. Okay, so yun po, isa sa mga benepisyo natin, yung death benefit, no? If it is the legal spouse, depende po yung filing. Kung yung legal spouse po ay SSS member din, ang filing po ng benepisyo ay online. Majority po sa inyo, naturuan ko na kung paano mag-register sa online. So, if you access your online account at you check all the tabs, may makikita po kayo doon, file maternity, benefit, file sickness, file death, file funeral, file retirement. So, ganun na po ngayon. Kaya kung yung naiwan na asawa ay SSS member at may online account siya, pipindutin lang po niya yung file for death benefit sa online, pipicturan po niya yung marriage contract nila at saka yung death certificate ng naiwan na asawa, i-enroll niya yung kanyang benefit bank account sa online din, pwede na po i-process yung kanyang death benefit. Paano kung hindi po siya SSS member? Kung hindi siya SSS member, then the filing will be over the counter. Pwede pa, mag-email pa rin po sa amin, papadala na po namin ng listahan kung ano yung mga dokumento na ipe-prepare. Hihintayin po kung kailan kami mag-outreach dito or sa Winnipeg. Tapos doon sa Toronto. Or pupunta sa Toronto, i-over the counter po sa amin yung mga dokumento. But before you do that, ang ina-advise po namin palagi is mag-email sa amin para mapadala na namin sa inyo yung checklist, mag-prepare din. Okay po. Halimbawa po dito siya nanganak, tapos active siya member. Pwede rin po siya mag-claim ng Yes, pwede siyang mag-claim. Online din. So, mga tabs doon. As long as SMS member and actively paying. So, pipicturan po yung birth certificate ng bata, i-upload po dun sa online. Pagka-active payer po, dapat every month talaga o parang Every month at saka yung previous year. so at least 1 year na 1 year na tulong. At saka yung previous year, ang importante. Lalo na pag maternity sickness benefit. Kasi ang chine-check po ng system, hindi lang nagbayad yung miyembro para makapag-claim siya. Kaya po importante na we are regularly paying our contributions para no matter what contingencies beset us, naka-ready po yung system to assist. Hindi yung, ay may sakit ako, ngayon ako mag-umpisa magbayad. It might be too late po. Okay. So ibig sabihin, kung nakalimutan ang binayaran nyo, tapos for how many years, Yes. hindi ka nakapagbayad, posible bang babayaran mo siya lang sa mga pwede? Hindi po. Wala po kami retroactive payment. So when you continue paying your contributions, you are only allowed to pay your contributions this year. Pwede pa pong i-backpay starting in January of 2024. That is the earliest that you can pay. The previous year, you are no longer allowed to pay. Kung December for example, kung babayad ko lang sa over po yung January to December, okay lang po yun. Pwede na. Privilege po yun ng overseas Filipinos. Because there are two types of membership you can choose from. Voluntary or overseas Filipino. So katulad ng sinabi po kanina ni Consul RJ, ang overseas Filipino po, worker dito, yung expiration po ng SSS, no, it's somewhat like yung sa OFs. So, worker dito, PR dito, Canadian citizen na. Sa SSS po, overseas Filipino po lahat yung category. So, you are on voluntary payment. So, hindi, it does not... Maraming salamat po. But before we go, baka meron po tayong message sa ating honorary consul. Point of contact po nasa website naman ng email address ko na po namin. At kung may suggestion kayo na mas gusto nyo i-implement na dito sa Mipawa, it's more likely ang i-advise ko sa inyo is do it in the proper channel. Escalate, I will send a request for something this forum and kung gusto nyo maulit. So, maraming salamat po ulit for our team. Hopefully by next year po siguro ulit will be here. Hopefully a bit longer. So again, on behalf of our team and our Consul General, maraming salamat po ulit.